Araw-araw, nang hindi man lang natin namamalayan, tayong mga senior ay umuupo sa hapagkainan na puno ng pagkain mukhang inosente, isang pinggan ng kanin, isang mangkok ng mainit na sabaw, kaunting sausawan para magkaroon ng lasa ang ulam. Isang merienda sa hapon, pero sa loob ng mga pagkain ito, nakatago ang isang maliit na puting kristal, hindi ito mukhang mapanganib. Sa katunayan, mukha itong malinis. Puro. Walang masama. Isang bagay na kinakain mo na simula pagkabata. Isang bagay na kinain din ng iyong mga magulang, at marahil ng iyong mga lolo at lola, makikita ito sa halos lahat ng tahanang Pilipino. Nakatayo lang ito sa mesa, nasa isang maliit na lalagyan, laging handang budburan. Napakakaraniwan, napakaordinaryo, kaya halos hindi mo ito napapansin, at gayon paman, para sa mga senior na gaya mo at ako, ang maliit na kristal na ito ay maaaring maging tahimik na mamamatay. Ngunit bago ko ibunyag ang pangalan nito, humakbang muna tayo paatras, isipin mo ang iyong mga pagkain sa araw-araw. Gaano kadalas kang kumakain ng instant noodles? Mabilis, mura, at masarap. Pero bawat isang pakete ay nagtatago ng napakalaking dami ng sangkap na ito. Paano naman ang sardinas sa lata o corned beef? Maginhawa. Pero puno rin ng parehong kristal na ito, paborito mong chichirya. O iyong pakete ng biskwit na dala-dala mo sa bag kapag nagugutom ka. Bawat kagat ay may dagdag na dosis ng mahiwagang puting sangkap na ito, pati mga sausawan na kinahihiligan natin, toyo, patis, bagoong, umaapaw sa kristal na ito. Sa bawat pagdampot ng sausawan, mas marami ka pang inilalagay sa katawan mo, at heto ang pinakakakagulat na bahagi, ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon. Mahigit 70% ng sangkap na ito na nakukuha natin ay hindi galing sa shaker sa mesa, kundi nakatago sa mga processed foods. Kaya kahit sabihin mong, hindi naman ako masyado naglalagay sa kanin. Ang totoo, baka sobra-sobra na ang nakokonsumo ng iyong katawan, sabi nga ni Barbara O'Neill, isang kilalang tagapagtaguyod ng kalusugan. The food you eat each day can either be the safest and most powerful form of medicine or the slowest form of poison. At mga kaibigan, pagdating sa kristal na ito, napakatotoo ng pahayag na yon. Ayokong takutin ka ng walang ibinibigay na pag-asa. May dahilan kung bakit ko ito ginagawa ng may suspense. Sa pagtatapos ng video na ito, ibubunyag ko hindi lang ang pangalan ng kristal na ito, kundi pati isang lihim tungkol dito na bihirang pinag-uusapan. Isang lihim na makatutulong sa iyo na tumanda ng mas malusog at mas malakas kung alam mong gagamitin ito sa tamang paraan. Pero bago yon, pag-usapan muna natin ang katotohanan. Ito ang kristal na dahilan kung bakit maraming senior ang nagrereklamo ng pagkahilo, pamamaga ng paa, pananakit ng kasukasuan, o bigla ang pagdalaw sa ospital dahil sa alta presyon, at ang pinakamasakit. Karamihan sa mga senior ay hindi nakikita ang koneksyon. Sisi nila ay edad, stress, o natural na paghina ng katawan. Pero sa likod ng lahat, ang maliit na puting sangkap na ito ang tahimik na nagpapabilis sa pagtanda. Huminto ka sandali kasama ko. Huminga ng malalim. Isipin mo ang sarili mong kinain kahapon. Ilan kaya ang nakain mong tagong kristal na ito? Instant noodles. Isang pakete ng chichirya. Baka isang kutsara ng toyo sa kanin? Gusto kong isulat mo ito, o mas mabuti, ay type sa comment sa ibaba. Gumawa tayo ng kamalayan ng sabay-sabay. Ibahagi mo sa amin ang pinakamaalat na pagkain na nakain mo kahapon. Sa pamamagitan ng pagsusulat nito, ginagawa mo na ang unang hakbang para magkaroon ng kontrol. At habang nandyan ka na rin, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay nandito upang gabayan ang mga senior na kumain ng mas wasto, mabuhay ng mas malakas, at magtamasa ng mas maraming gintong taon sa buhay. Ngayon, halika at tuklasin pa natin. Anong ba talaga ang laman ng mahiwagang kristal na ito? At bakit, kung ganoon na lang ito kalaganap, maaari pala itong maging napakasama? Yan ang ating sisimulang talakayin ngayon.
Sige mga kaibigan, sapat na ang paghihintay. Panahon na para ibunyag ang pangalan ng mahiwagang puting kristal na ito. Ito ay sodium chloride, mas kilala ng lahat sa pang-araw-araw na pangalan nito, asin, ang parehong asin na nasa mesa mo ngayon sa kusina. Ang parehong asin na binubudbod sa isda, hinahalo sa sabaw, at nakatago sa paborito mong pansit canton o noodles. Ngayon, baka iniisip mo, sandali, asin? Totoo ba? Hindi ba't kailangan ng katawan ng asin para mabuhay? At tama ka dyan. Kailangan natin ng asin, pero sa tamang dami lamang. Sodium, ang unang bahagi ng asin, ay mahalagang mineral. Ginagamit ito ng iyong katawan para magpadala ng signal sa iyong mga ugat at nerbiyos. Isipin mo na lang na parang text message. Kung walang signal, hindi makakarating. Ganyan ang nangyayari sa nerbiyos kapag walang sodium. Tinutulungan din ng sodium ang mga kalamnan na gumalaw. Sa bawat tibok ng iyong puso, sa bawat hakbang ng iyong paa, sodium ang tumutulong para gumalaw ang mga ito. Chloride, ang kabilang kalahati ng asin, ay nagbabalansi ng likido sa iyong katawan. Kung wala ito, bababa ng sobra ang blood pressure, at mahihirapan ang mga selula na gumana, kaya kailangan natin ng asin. Pero narito ang problema, hindi kaunti ang nakukuha ng karamihan sa mga senior, sobra-sobra ang kanilang nakokonsumo, at kapag sumobra, ang mahalagang mineral na ito ay nagiging kaaway. Hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ang nagagawa ng labis na asin sa katawan. 1. Tumataas ang iyong presyon. Hinahatak ng asin ang tubig papasok sa dugo. Mas marami kang asin, mas marami ring tubig ang iniipon ng katawan. Isipin mo ang blood vessels na parang hose sa hardin. Kung sapat lang ang tubig, maayos ang daloy. Pero kapag sobra, tumataas ang pressure, naninigas ang hose, at nagkakaroon ng bitak. Ganyan ang ginagawa ng alta presyon, at ito ang nangungunang sanhi ng stroke at atake sa puso sa mga senior dito sa Pilipinas. 2. Napapagod ang iyong bato, kidneys. Ang kidneys ay parang filter ng katawan. Sila ang nag-aalis ng dumi at nagbabalanse ng tubig. Pero kapag sobra ang asin, napipilitan silang magtrabaho ng husto, habang tumatagal, nanghihina sila. Hindi na sila nakaka-filter ng maayos. Doon nagsisimula ang pamamaga ng paa at bukong-bukong, pagtitipon ng tubig sa tiyan, at hirap sa paghinga. At kapag nagkaroon ng sakit sa bato, panghabang buhay na itong daladala. 3. Nanghihina ang iyong buto. Maraming hindi nakakaalam. Ang sobrang asin ay nagnanakaw ng kalsyum mula sa iyong mga buto. Bawat karagdagang kutsarita ng asin na kinakain mo ay nagpapalabas ng mas maraming kalsyum sa iyong Para sa mga senior, napakadelikado nito. Nauwi ito sa osteoporosis, marupok na buto na madaling mabali kahit simpleng pagkadapa lang, kaya maraming senior ang nababalian ng balakang. Hindi lang dahil sa edad, kundi dahil sa pagkain. 4. Nahihirapan ang iyong utak. Pinag-ugnay ng mga pag-aaral ang labis na asin sa stroke, dementia, at problema sa memorya. Isipin mo, kung sinisira ng alta presyon ang ugat, hindi lang puso ang apektado, pati utak, kapag mahina ang daloy ng dugo, kulang sa oxygen ang utak. Habang tumatagal, nagdudulot ito ng pagkalimutin, pagkalito, at posibleng Alzheimer's disease. Ngayon, huminto muna tayo sandali. Pamilyar ba sa'yo ito? Nakaranas ka na ba ng biglang pagkahilo? Napansin mo na bang namamaga ang iyong mga paa? O may mga bagay kang nakalimutan at naisip mong, dahil matanda na siguro ako, paano kung hindi lang edad ang dahilan? Kundi asin sa pagkain? Kung tumama ito sa'yo, huminto ka muna, bigyan ng thumbs up ang video na ito, at i-type sa comments, health is my wealth. Paalalahanan natin ang isa't isa na ang maliliit na hakbang ay maaaring magligtas ng maraming taon ng buhay. Ang mga tagong pinagmumulan ng asin. May mga senior na nagsasabi, hindi naman ako masyado nag-aasin kapag nagluluto. Narito ang sikreto, ang asin na pumapatay sa mga senior ay hindi laging galing sa shaker. Nakatago ito, instant noodles, isang pakete pa lang, halos buong araw na ang sodium, sardinas sa lata, punong-puno para tumagal ang lasa.
toyo, patis, bagoong, isang kutsara lang, kalahati na agad ng iyong allowance, chichirya at biskwit. Binudburan ng asin para hindi ka magsawang kumain. Kaya kahit pakiramdam mo ay kaunti lang ang asin mo, ang totoo, kumakain ang karaniwang senior ng 2 hanggang 3 beses sa inirerekomendang dami bawat araw. Karunungan ni Barbara O'Neill. Madalas ipaalala ni Barbara O'Neill, your body is not designed to thrive on processed foods. It's designed to thrive on foods from nature. Ang asin, sa natural na anyo nito, gaya ng kaunting sea salt sa gulay, ay maayos. Pero ang pino at processed na asin na idinaragdag sa mga nakapaketeng pagkain. Doon nagmumula ang panganib, kaya heto ang pinakabuod, kailangan natin ng asin, pero sa pagkain ngayon, sobra na ito. At para sa mga senior, ang sobrang iyon ay hindi simpleng abala lang. Ito ay maaaring magpasya kung mananatili kang malaya at malakas, o kung mapupunta ka sa kama ng ospital, ngayon na alam mo na kung ano ang laman ng substansyang ito, at kung paano ito mula sa kaibigan ay nagiging tahimik na kaaway. Pag-usapan naman natin ang susunod, bakit ba mas malubha ang epekto ng asin sa mga senior kaysa sa mas batang tao? Ano ba ang nagbabago sa katawan habang tumatanda na nagpapalalang mapanganib ang asin? Yan ang ating susunod na tatalakayin. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi mo ma-miss ang mga gintong sikreto sa kalusugan at i-share ang video na ito sa iyong mahal sa buhay. Sapagkat habang mas maraming nakakaunawa sa katotohanan ito, mas maraming buhay ang ating maililigtas. Mga kaibigan, siguro iniisip nyo ngayon, pero kung saan-saan naman meron asin, bakit parang mas grabe ang epekto nito sa mga senior kaysa sa mga mas bata? Napakagandang tanong. At ang totoo, ang mga senior ang pinakamadaling tamaan ng masamang epekto ng asin kumpara sa ibang edad. Bakit? Halika't himayin natin isa-isa. Humihina ang bato, kidneys, habang tumatanda ang kidneys ay parang filter ng katawan. Sila ang nag-aalis ng lason, nagbabalanse ng tubig, at kumokontrol ng sodium, pero habang tumatanda, humihina ang mga filter na ito. Hindi na sila kasing bisa gaya noong ika-30 o ika-40 mo. Ang sodium na dating mabilis na ilalabas noon, nananatili na ngayon sa dugo kapag ika-60, 70 o 80 na ka na. Kaya maraming senior ang napapansin ang pamamaga ng paa at bukong-bukong, tinatawag itong edema. Dahil ito sa likidong naiipon na hindi na nailalabas ng maayos ng bato, at kung sobra pa ang asin, lalo lang silang nahihirapan. Maaari itong mauwi sa chronic kidney disease. At sa Pilipinas, ang sakit sa bato ay isa sa pinakamabilis tumaas na problema ng kalusugan ng mga senior. 2. Naninigas ang mga daluyan ng dugo kapag bata ka pa, malambot at flexible ang iyong mga ugat, parang rubber hose. Kaya nilang lumuwag at sumikip ng madali, at nananatiling stable ang iyong blood pressure. Pero habang tumatanda, tumitigas ang mga hose na ito. Ngayon isipin mong dinagdagan pa ng tubig ang mga ito, at dahil sa asin, mas maraming tubig ang pinipilit na itago ng katawan. Lalong tumataas ang pressure. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming senior ang nagkakaroon ng hypertension. At hindi lang ito numero sa blood pressure monitor, ito ang daan patungo sa stroke, atake sa puso, at heart failure. Sabi nga ni Barbara O'Neill, ang sakit ay hindi bigla na lang lumalabas. Nabubuo ito, hakbang-hakbang, batay sa araw-araw na mga pagpili natin. At sa mga senior, kita na ang bunga ng taon-taong pag-ipon ng asin. 3. Interaksyon sa gamot. Isa pang dahilan kung bakit mas delikado ang asin sa mga senior ay dahil marami sa kanila ang umiinom na ng iba't ibang gamot. Ang mga diuretics o water pills para sa alta presyon ay nagpapahirap na sa kidneys. Kapag sinabayan pa ng maraming asin, nagkakanselahan ang epekto. Ang mga gamot para sa diabetes ay mas bumababa ang bisa kapag sobra ang sodium sa katawan. Ang mga gamot para sa puso ay nangangailangan ng tamang balanse ng likido. Pero sinisira ito ng asin, ibig sabihin,
hindi lang organo ang pinapahirapan ng asin, pinapahina rin nito ang mismong mga gamot na dapat sanay nagliligtas sa iyo. 4. Marupok na ang buto at kalamnan, isipin mo ito, bawat dagdag na budbod ng asin ay kumukuha ng kalsyum mula sa iyong buto. Kung bata ka pa, may kakayahan pa ang katawan na bahagyang ayusin ang pagkawala na iyon. Pero sa senior, mababa na ang bone density, kaya karaniwan na ang pagbali ng balakang, spine fractures, at panghihina ng buto sa matatanda. Isang simpleng pagkadulas lang sa banyo, pwede nang magbago ng buong buhay ng isang senior. Hindi lang iyon, ang sobrang asin ay nagpapalala rin ng muscle cramps, panghihina, at pagkapagod. 5. Pinalalala ng kulturang pagkain ng Pilipino dito sa Pilipinas, mahilig tayo sa malalasang pagkain, bagoong, patis, toyo, tuyo, instant noodles, masarap nga, pero delikado kapag sobra. Alam mo ba na ang isang pakete ng instant noodles ay may 1,500, 1,800 milligrams ng sodium? Halos buong araw na allowance, ubos na sa isang kainan. Isang kutsara ng toyo, mga 900 milligrams ng sodium. Halos kalahati ng ligtas na limit sa isang kutsara lang, isang maliit na serving ng bagoong o patis. Mas mataas pa, kaya hindi nakapagtataka kung bakit napakaraming Pilipinong senior ang may hypertension at stroke, isa sa pinakamataas sa buong Asya. 6. Napagkakamalang normal na pagtanda nakakalungkot. Pero maraming senior ang iniisip na normal lang ang kanilang sintomas, pagkahilo. Normal, tumatanda na kasi ako. Pamamaga ng paa. Normal sa matatanda. Pagiging makakalimutin. Matanda na, mahina na ang memorya. Pero madalas, hindi lang ito dahil sa edad. Dahil ito sa pagkain. Sobrang asin ang tahimik na nasa likod ng mga sintomas. At ang pinakamasakit, maraming senior ang hindi nalalaman hanggang huli na, kapag nasa ospital na dahil sa stroke o kidney failure. Sandali ng pakikipag-ugnayang kaya hayaan mong tanungin kita, naranasan mo na bang mahilo, mamaga ang paa, o mapagod ng labis? At sinisi mo agad sa edad, kung i-type mo sa comments, I hear you. Gumawa tayo ng komunidad kung saan kinikilala natin ang katotohanan at sabay-sabay na kumikilos. At habang nandyan ka na, siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi mo ma-miss ang mga susunod na life-saving videos. 7. Paalala ni Barbara O'Neill. Madalas sabihin ni Barbara O'Neill, your body is designed to heal. But only if you stop harming it. Para sa mga senior, ang pagbabawas ng asin ay hindi nangangahulugang pagbibigay ng lasa. Ibig sabihin nito ay pagbibigay ng pagkakataon sa iyong puso, bato, buto, at utak na gumaling at gumana ng mas maayos. Kaya heto ang totoo, mas nanganganib ang mga senior dahil sa humihinang kidneys, tumitigas na ugat, interaksyon ng gamot, marupok na buto, kulturang pagkain, at ang kalituhan sa pagitan ng tunay na epekto ng asin at ng normal na pagtanda. Ngayon na naintindihan na natin kung bakit, oras na para pag-usapan ang paano ka ba? Makakabawas ng asin nang hindi nawawala ang saya sa pagkain. Ano ang mga praktikal na hakbang na pwede mong simulan ngayon? Iyan ang ating tatalakayin sa susunod. Pero bago tayo magpatuloy, isang pakiusap. Kung nakapagbukas ito ng iyong isipan, bigyan ng thumbs up ang video na ito ngayon. Malaking tulong ito para mas maraming senior ang makarinig ng mensaheng ito. At i-share mo rin sa iyong mahal sa buhay, dahil ang mailigtas kahit isang buhay lang, sulit na. Mga kaibigan, baka iniisip nyo ngayon, kung ang asin ay problema, ibig bang sabihin nito kailangan ko nang kumain ng walang lasa, boring na pagkain habang buhay? At ang magandang balita ay hindi po, ang pagbabawas ng asin ay hindi ibig sabihin na iiwan mo ang sarap ng pagkain. Sa katunayan, maraming senior na nagsimulang magbawas ng asin ang nagsabi na muling bumalik ang tunay na lasa ng pagkain, mga lasa na natatabunan ng sobrang alat. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang simpleng, praktikal, at masasarap na paraan para mabawasan ang asin nang hindi nawawala ang saya sa pagkain. 1. Magluto sa bahay at ikaw ang may kontrol kapag ikaw ang nagluluto.
ikaw ang nagdedesisyon kung gaano karaming asin ang ilalagay. Huwag basta-basta mag-alog ng asin, sukatin ito. Bawasan ng kaunti-kaunti ang dami ng asin sa mga recipe. Narito ang sikreto, kung dahan-dahan mong babawasan, mag-adjust din ang iyong panlasa. Sa loob lamang ng 2-3 linggo, magiging masarap pa rin ang pagkain, kahit kalahati ang bawas na asin. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagtanggal ng asin ng tuluyan, kundi tungkol sa pagbabalik ng kontrol. 2. Gumamit ng natural na pampalasa, hindi asin lang ang nagbibigay sarap. Binigyan tayo ng kalikasan ng napakaraming lasa, bawang, mabango, matapang, at pampalakas ng immune system. Luya, nagbibigay init at panlaban sa pamamaga. Luyang dilaw, turmeric, kulay ginto, lasang earthy, at mabuti para sa kasukasuan. Kalamansi o lemon, isang patak lang, buhay na agad ang lasa ng ulam. Paminta, sili, at mga herbs, mula perehil hanggang basil, nagbibigay ilalim ng walang sodium. Halimbawa, imbes na lunurin ang isda sa toyo, subukan itong steam na may luya, bawang, at kalamansi. Mas presko at mas natural ang lasa. Sabi nga ni Barbara O'Neill, ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para sa lasa at paggaling sa mga pagkain galing kalikasan. Totoo ito, mas masarap ang natural kaysa sa gawa ng pabrika. 3. Lumipat sa low-sodium option. Alam mo ba na mayroon ng low-sodium na toyo, bouillon cubes, at kahit bagoong, halos kapareho ang lasa pero may 30-50% na mas mababang sodium. Unti-unting palitan ang mga dati mong condiments ng ganito, makakabuti para sa katawan mo. 4. Basahin ang label sa ito sa pinakamakapangyarihang hakbang. Sa susunod na nasa grocery ka, baliktarin ang pakete at hanapin ang salitang sodium. Kung higit sa 400 mg bawat serving, ibalik na. Masama na yon, pumili ng mga merienda at canned goods na low sodium o no added salt. Magugulat ka kung gaano karaming asin ang nakatago sa mga ordinaryong pagkain. 5. Uminom ng sapat na tubig. Simple pero napakahalaga. Uminom ng tamang dami ng tubig. Kapag hydrated ka, mas madaling na ilalabas ng katawan ang sobrang sodium. Pero kung dehydrated ka, nananatili ang asin sa dugo at mas nakakasama. Para sa karamihan ng senior, 6-8 baso ng tubig kada araw ay mainam, maliban na lang kung may espesyal na payo ang iyong doktor. 6. Palitan ang maalat na merienda. Ang chips, crackers, at processed snacks ay punong-puno ng asin. Pero totoo, may cravings talaga. Naiintindihan ko, narito ang ilang mas masustansyang kapalit. Imbes na chips, subukan ang pipino o carrots na may low sodium dip. Imbes na maalat na mani, pumili ng unsalted nuts tulad ng almonds o walnuts. Imbes na crackers, pumili ng prutas gaya ng saging o papaya. Sa pagdaan ng panahon, magre-reset ang iyong panlasa. Ang dating normal ay bigla na lang magiging sobrang alat at hindi mo na ito hahanapin. 7. Mag-flavor sa huling bahagi ng luto. Isa pang trick, magdagdag ng asin pagkatapos maluto, hindi sa umpisa. Kapag inisprinkle mo ito bago kainin, direkta itong tatama sa dila. Kaya mas kaunti ang kailangan mo, pero sapat na ang lasa. Ganito, may lasa ka pa rin, pero hindi sobra. Ngayon, itanong ko sa inyo, ano ang pinakamatinding pagkaing maalat na mahirap niyong iwan? Toyo ba, instant noodles, o bagoong? Ay type ito sa comments. Magtulungan tayo, at kung nakatulong sa inyo ang mga tips na ito, pakibigyan ng thumbs up ang video at subscribe sa Gintong Sustansya. Sa ganitong paraan, hindi kayo mahuhuli sa mga susunod na health secrets. 8. Ang tunay na lasa ng kalayaan. Narito ang maganda. Kapag binawasan mo ang asin, hindi lang bumababa ang presyon ng dugo, mas sumasarap ang pagkain, mas lumalakas ang iyong enerhiya, mas gumagaan ang pakiramdam, mas konti ang pamamanas. Napoprotektahan mo ang bato, buto, at utak. May isang senior na nagsabi, akala ko dati magiging matabang ang pagkain. Pero pagkalipas ng 2 linggo, napansin ko mas matamis, masariwa, mas buhay ang lasa ng pagkain. Natatabunan pala ng asin ang tunay na lasa. Pwede ring maging karanasan mo ito, mga kaibigan,
ang pagbabawas ng asin ay hindi tungkol sa pagkain ng matabang pagkain. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas sa tunay na lasa ng buhay. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa katawan habang patuloy na nag-enjoy sa pagkain. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang nakakagulat na katotohanan, bakit hindi laging kontrabida ang asin. Sa katunayan, kapag tama ang dami, maaari pa itong makatulong para maging mas malakas, mas malusog, at mas mahaba ang buhay. Pero bago tayo tumuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-comment ang pinakamahirap mong i-give up na pagkain maalat, at I-like ang video na ito para masuportahan ang ating misyon ng mas malulusob na seniors sa buong Pilipinas. Mga kaibigan, marami na tayong napag-usapan ngayon tungkol sa panganib ng maliit na kristal na ito, ang asin. Pinag-usapan natin kung paano ito nakakataas ng presyon ng dugo, nagpapahina ng bato, kumukuha ng kalsiyum sa buto, at pati nagbabanta sa ating utak. Kaya baka iniisip mo ngayon, kung ganito kapanganib ang asin, baka dapat alisin ko na lang ito ng tuluyan sa buhay ko, at dito ko gustong makinig kayo ng mabuti. Dahil ang ibabahagi ko ngayon ang pinakamalaking sikreto ng ating video. Ang nakakagulat na katotohanan, hindi lang kontrabida ang asin. Sa katunayan, kapag nasa tamang dami, ang asin ay mahalaga para sa buhay. Ang parehong bagay na binabalaan natin kanina ay isang sustansyang hindi kayang mabuhay ng katawan kung wala nito, kung walang sodium. Hindi makakapagpadala ng signal ang mga ugat, nerves. Kung walang sodium, hindi kikilos ng tama ang mga kalamnan, pati na ang puso. Kung walang sodium, hindi mamanatili ang balance ng likido sa loob at labas ng ating mga cells. Kaya ang layunin ay hindi alisin ang asin ng buo. Ang layunin ay hanapin ang tamang balanse. Ang panganib ng sobrang kaunting asinano ang mangyayari kung sobra-sobrang babawasan. Halos wala na talagang asin sa pagkain. Para sa mga senior, delikado rin ito, mababang presyon ng dugo, hypotension, pagkahilo, pagkahimatay, at panganib na matumba, pagkalito at pagkapagod. Nahihirapan ang utak kapag kulang sa sodium, panghihina at pulikat ng kalamnan, dahil ang sodium ang nagpapakilos ng muscle contractions. Problema sa hydration, kung walang sodium, hindi maayos na nahahawakan ng katawan ang tamang dami ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit minsan pinapaalalahanan ng mga doktor ang mga senior na nasa mahigpit na low-sodium diet. Dahil ang sobrang kabawasan ay kasing delikado rin ng sobrang dami. Ang gintong panuntunan, balanseano ang ligtas na dami, karamihan ng eksperto, kasama ang World Health Organization, ay nagsasabing ang tamang dami ay mas mababa sa 5 gramo ng asin kada araw. Iyon ay halos isang kutsarita. Isang kutsarita lang, hindi zero, hindi rin unlimited. Para sa mga senior, ito ang gintong panuntunan. Sapat para gumana ang katawan, pero hindi sobra para makasira. Isipin mo ito parang gamot, ang tamang dose ay nakagagamot. Ang maling dose ay nakakasama. Paano ka pinoprotektahan ng moderation kapag bumaba ang asin sa ligtas na antas? Bumababa ang presyon ng dugo sa loob ng ilang linggo. Nababawasan ang pamamaga dahil hindi na overworked ang mga bato, kidneys. Napoprotektahan ang buto laban sa calcium loss, nanatiling mas malinaw ang utak, mas mababa ang panganib ng stroke at dementia. Tumataas ang enerhiya, maraming senior ang nagsasabing mas maganda ang tulog at mas magaan ang pakiramdam. Isipin mong mas may lakas kang makipaglaro sa mga apo, mas kaunting takot na madapa, at mas bihirang pumunta sa ospital. Iyan ang benepisyo ng moderation. Paalala ni Barbara O'Neill. Sabi ni Barbara O'Neill, dinisenyo ng katawan na pagalingin ang sarili, basta't itigil mo ang pagbibigay ng mga nakakasama, at ibigay mo ang mga talagang kailangan nito. At pagdating sa asin, ang ibig sabihin nito ay hanapin ang balanse, sapat para mabuhay, pero hindi sobra para makasira. Isang kwento ng pag-asa. May isang lolo na araw-araw kumakain ng instant noodles. Lagi siyang may pamamaga sa paa, mataas ang presyon, at akala niya normal lang ito dahil sa pagtanda. Nang sinabi ng doktor na bawasan ang asin, natakot siya. Ano pa ang kakainin ko? Wala nang lasa lahat. Pero dahan-dahan niyang binawasan.
Gumamit siya ng kalamansi, bawang, at luya bilang pampalasa. Ang noodles, minsan na lang, isang beses sa isang linggo. Pagkalipas ng 3 buwan, bumaba ang presyon niya. Nawala ang pamamaga. At ang pinakamaganda, sabi niya, mas masarap pala ngayon ang pagkain. Natitikman ko na ang tamis ng gulay at ang presko ng isda. Hindi ko akalaing tinatakpan pala ng asin ang mga totoong lasa. Ganyan ang kapangyarihan ng moderation, kaya itanong ko sa inyo, handa ba kayong subukan na bawasan sa kalahati ang asin sa loob ng 2 linggo para makita kung anong mararamdaman ng katawan nyo? Ay type sa comments, yes, I'll dare say. Kung handa kayong sumali sa challenge, at kung nakakatulong sa inyo ang video na ito, pakibigyan ng thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sama-sama tayong bumuo ng komunidad ng mga senior na gustong mabuhay ng mas mahaba, mas malakas, at mas malusog. Ang huling sekreto narito ang sikreto. Kapag inabuso, ang asin ay nagpapabilis ng pagtanda, nagpapahina ng katawan, at pwedeng magpaikli ng buhay. Pero kapag iginagalang at ginamit ng may moderation, ang asin ay makakatulong para maging malusog ang pagtanda. Ito ang nagpapatibay ng iyong nerves, nagpapalakas ng iyong muscles, at nagpapanatili ng tamang balance ng fluids. Hindi lang nito pinapahaba ang buhay mo, kundi ginagawang mas maganda ang iyong pamumuhay. Nasa iyong mga kamay ang desisyon. Hahayaan mo bang maging lason ang asin, o gagawin mo ba itong kakampi? Sa ating huling bahagi, pagsasamahin ko ang lahat ng ito at bibigyan kayo ng isang mahalagang paalala kung paano ninyo muling mababawi ang inyong kalusugan simula ngayong araw. Mga kaibigan, naglakbay tayo ng malayo sa video na ito. At nais kong huminto sandali at ibalik ang lahat sa pinakapuso ng usapan. Nagsimula tayo sa isang misteryo, isang maliit na puting kristal na nakatago sa pagkain. Isang bagay na sobrang karaniwan, sobrang ordinaryo, kaya't bihira itong pagdudahan ng karamihan, na diskubre natin ang mga panganib nito. Kung paanong tahimik nitong pinapataas ang presyon ng dugo. Kung paanong pinahihina nito ang mga bato. Kung paanong ninanakawan nito ng kalsyum ang mga buto at inilalagay sa panganib ang utak, nalaman natin kung bakit mas madaling tamaan ang mga senior, mahihinang bato, matitigas na ugat, marurupok na buto, maraming iniinom na gamot, at dayat na po ng nakatagong asin mula sa noodles, sauces, at mga processed food. Pagkatapos nakita natin na ang pagbabawas ay hindi nangangahulugang pagkawala ng lasa. Sa bawang, luya, kalamansi, at mga halamang pampalasa, pwede pa ring maging masarap ang pagkain, mas masarap pa kaysa dati. Natutunan natin na ang tunay na kalayaan ay hindi galing sa pagtanggal ng saya, kundi sa pagtuklas ng balanse. At sa huli, ibinunyag natin ang malaking lihim, ang asin ay hindi lang lason. Kapag nasa tamang dami, ito'y kaalyado rin. Ang sobra ay pwedeng pumatay agad. Ngunit ang tamang dami, mas mababa sa isang kutsarita bawat araw, ay makapagbibigay ng lakas, talino, at kalusugan sa loob ng maraming taon. Ang mahalaga na rito ang gintong katotohanan na dapat tandaan, ang asin ay parang apoy. Kapag kontrolado, nagbibigay ng init at buhay. Kapag hindi, sumisira, nasa iyong mga kamay ang pagpili, sa bawat pagkain, bawat kurot, bawat kagat. Kung may isa ka mang dapat baunin mula sa video na ito ang tandaan. Mas malaki ang kapangyarihan mo sa iyong kalusugan kaysa iyong inaakala. Sa simpleng pagbabawas lang ng puting kristal na ito, maaari mong pababain ang presyon ng dugo, protektahan ang mga bato, patibayin ang mga buto, at bantayan ang iyong memorya. Isang personal na mensahe ngayon, gusto kong kausapin ka. Mula senior para sa kapwa senior, mahalaga ang buhay. Bawat sandali kasama ang iyong mga anak, apo, at mga kaibigan, dapat itong ingatan. Huwag mong hayaan na isang maliit na kutsarang asin ang magnakaw ng mga mahahalagang sandaling iyon. Hindi mo kailangang maghintay ng bukas. Hindi mo rin kailangan ng mahal na gamot. Pwede mong simulan ngayon. Mamayang hapunan, maglagay ng kaunti lang. Bukas, piliin ang tubig kaysa soft drinks. Sa susunod na linggo, subukan ang isang pagkain na walang toyo,
Maliit na hakbang ngunit may makapangyarihang resulta. Sabi ni Barbara O'Neill, ang iyong katawan ay dinisenyo upang magpagaling sa sarili. Kung titigil ka lang sa pagpapakain ng lason at sisimulang bigyan ito ng buhay. At mga kaibigan, pwede mong simulan ang paggaling na yun ngayon. Bago tayo magtapos, may huli akong tanong. Kung binuksan ng video na ito ang iyong isipan, pindutin ang thumbs up ngayon. Kung may natutunan ka, mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin mo kung anong pagkain maalat ang una mong babawasan. At kung gusto mo pa ng mga gintong tips sa nutrisyon para sa seniors, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Bawat like, bawat komento, bawat subscription ay tumutulong upang maabot natin ang mas maraming seniors na nangangailangan ng kaalamang makapagliligtas ng buhay. Kaya tandaan ninyo, seniors, ang asin at asukal, kapag araw-araw at walang kontrol, ay maaaring pumatay ng mas mabilis, ngunit ang asin, kapag iginagalang, sinusukat, at binabantayan, ay pwede ring makatulong sa mas mahaba, mas malusog, at mas malakas na buhay. Ang sikreto ay nasa katamtaman. Ang sikreto ay nasa kamalayan. Ang sikreto ay nasa iyong mga kamay. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Gintong Sustansya, bumabati sa inyo ng kalusugan, lakas, at maraming gintong taon sa hinaharap. Hanggang sa muli, manatiling malusog, manatiling malakas, at patuloy na magningning.